There she is! Kahit medyo malayo pa ay narinig ko ang sinabi niya. Ngumiti ako at binilisan ng lakad palapit sa kanya. Hinawakan agad niya ang bewang ko at muling hinarap ang babaeng kausap. Nakaawang ng bahagi ang pulang-pula niyang bibig. This is Riza, my girlfriend. Honey, this is Attorney Shara Laksamana, a former colleague. Pagpapakilala nito sa amin, tumango lang ako at nginitian ng babae. Oh, so it's really true? Huh? Nakataas ang kilay na komento nito. By the way, nice seeing you here, Justin. Sabi nito na hindi man lang ako muling tinapunan ng tingin. Aba, may attitude. Sakto naman kami na ang susunod na sasalang sa counter. Tinulak ko na siya ng bahagya para makapagbayad na. Nakikita kong nakatingin siya sa akin pero kunwari ay ibinabaling ko ang paningin sa mga pinamili ko. Are you mad? Narinig kong tanong niya nang makaupo sa driver's seat. Hindi ako sumagot at ibinaling lang ang paningin sa bintana ng kotse. Medyo madilim ang paligid kanina at mukhang masama ang panahon. Honey, nilingon ko siya at bumuntong hininga. Alam kong darating ang pagkakataong ito na ipapakilala niya ako sa mga kakilala niya bilang girlfriend niya. Iba pala yung iniisip mo lang sa nangyayari na talaga. Hindi ko alam pero nanliliit ako, lalo na kanina. Sino ba naman mag-iisip ng isang successful, mayaman at gwapong abogado ay magkakagusto sa isang tulad kong wala pang diploma at hindi naman kagandahan? Kahit papaano ay gusto kong maipagmalaki niya rin ako. Pero paano mangyayari iyon kung hanggang 2 taon pa lang ang natatapos ko sa kolehiyo at kinailangan ko ng huminto para makapagtrabaho at makaipon para maipagpatuloy ang pag-aaral? You overheard our conversation. Sabi niya nang hindi ako kumibo. Nang lingunin ko siya, ay nakatuon ang buong atensyon niya sa akin. Sorry, sabi ko at muli ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Why didn't you show up earlier? I'm sorry. Dahil ganito lang ako. Kumunot ang noon niya at hinarap na ako. What? I'm sorry dahil wala pang diploma ang girlfriend mo at secretary mo lang ako. Pasensya na kung hindi mo ako may pagmamalaki sa mga kaibigan o kakilala mo. I'm sorry kung hindi ako lumaki mayaman, katulad mo. Hindi ko naman to ginusto. Napatigil ako sa pagsasalita nang marinig ko ang mura niya. Ginulo niya ang buhok ko at mukhang frustrated sa mga sinabi ko. Nag-guilty tuloy ako dahil sa kadramahan ko. I don't care, okay? Sabi niya nang muli akong harapin. Tumingin ako sa kanya at nakita kong namumula ang mga mata niya dahil sa frustration. Wala akong pakialam kung ano lang ang meron ka. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. At mas lalong wala akong pakialam kung hindi ka mayaman. Those are just trivial things, Riza. I love you because you are who you are. I love every bits of you. Riza, minahal nga kita nang yan lang ang meron ka. Ano pa kung magiging mayaman at edukado ka? Parang pinipiga ang puso ko dahil sa mga sinasabi niya. Nagigilty ako dahil naging mababa ang tingin ko sa sarili ko. Sobrang taas ng self-confidence ko noon pero mula nang makilala ko siya, parang hindi na sapat lahat ng meron ako. Feeling ko, kailangan kong mas maging karapat-dapat sa kanya. Bumaba siya sa kotse at umikot sa gawi ko. Nakasunod lang ako ng tingin sa kanya habang palapit siya sa gawi ko. Hanggang sa binuksan na niya ang pinto sa gawi ko. Nagtatanong ang tingin na tiningala ko siya. Napasingap ako na bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Napaiktad ako sa inuupuan ng hawakan niyang kanang kamay ko. Justin, God knows how I really wanna take our time. Riza, I really wanna wait for you to finally give in. I wanna buy time for us. I don't wanna rush everything for us and, more importantly, I don't wanna rush you. Napapalunok na ako sa ginagawa at sinasabi niya. Ang lakas-lakas ng tibok ng puso ko at nag-aalala ako na baka marinig na niya sa sobrang lakas ng tibok nito. Don't ever think that I am never proud of you, Riza. Umiiling na sabi niya. Naghahalong lungkot at frustration ang nasa mga mata niya. I am so proud of you. I am so grateful for having you in my life. I know you want to become a lawyer someday, Riza. Para sa kuya mo. I will help you with your dreams. Let's fulfill your dreams together, honey. Let's get married. Riza, let's get married. Lalong nanlaki ang mga mata ko nang may dukutin siya sa bulsa at nang ilabas niya iyon ay isang diamond ring. Justin!
Wala akong masabi ng mga oras na iyon. Pakiramdam ko ay parang lalabas na ang puso ko mula sa dibdib ko sa sobrang kaba. Did he just propose to me? Parang nakikiusap na tanong niya. Ilang beses akong napalunok bago unti-unting tumango. Kitang-kita ko ang pagkinang ng mga mata niya at bago pa ako makapag-react ulit, ay tumayo na siya mula sa pagkakaluhod at sinugod ako ng yakap. Yes, I love you, Risa. I love you so much, honey. Sabi niya habang mahigpit na nakayakap sa akin. Hindi ko makahinga. Wait nga. Natatawang sabi ko habang tinatapik ang likod niya. Agad na niluwagan niya ang yakap at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagpunas niya sa isang mata niya. Lalo akong napangiti. Mahal din kita. Sabi ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Kinuha niya ang kaliwang kamay ko at agad na isinuot ang singsing doon. Tiningala ko siya at napapikit siya nang bigyan ko siya ng isang mabilis na halik sa mga labi. Saglit na natulala siya at napangiti bago ako kinabig at binigyan ng matamis na halik. Magkahawak kamay kami nang bumaba sa elevator papunta sa condo niya. Panay ang nakaw niya ng halik nang nasa elevator kami. Pulang-pula ang pisngi ko dahil sa ginagawa niya. Malaki ang condo niya. Parang hindi ito pang isang tao lang dahil sa luwang. May 3 kwarto doon kasama na ang kwarto niya. Maliit lang ang kusina at nang tanungin ko kung bakit ay hindi naman daw siya mahilig magluto. Nang makapagbihis ay magkasama kaming nanood ng TV sa sala. Nakahiga siya sa kandungan ko at minsan ay yumayakap sa bewang ko. Nakikita kong napapapikit na siya kaya hininaan ko ang volume ng TV. Ilan sandali nga ay nakatulog na siya sa kandungan ko. Nang tingnan ko ang oras ay mag-aalasin ko na ng hapon. Umuulan na sa labas na mga oras na iyon. Dahan-dahang binuhat ko ang ulo niya at naglagay ng unan. Magluluto na muna ako habang natutulog pa siya. Nagsalang ako ng kanin at nagprepare ng lulutuin sa dinner. Sinabi ng lola niya na paborito ni Justin ang adobong manok at baboy. Nagulat pa nga ako ng simple lang ang mga paborito niyang pagkain. Hindi naman pala ako mahihirapang ipagluto siya ng kung anong gusto niya. Habang pinapalambutan ko ang karne, ay tumunog ang doorbell. Agad na nilungon ko si Justin at mukhang naalimpungatan naman siya. Kinusot niya ang mga mata at nilinga ang paligid. Nandito ako, sabi ko at nagpakita sa kanya. Pupungas-pungas na bumangon siya at nilapitan ako. Agad na yumakap siya nang makalapit sa akin. What did you do? Halatang kagigising lang na tanong niya. Did you cook? Muling tanong niya nang maamoy siguro ako. Nangangamoy ulam ba ako? Tanong ko. Naramdaman kong umiling siya. No, I just assumed. Sagot niya na parang inaantok pa. Saka ko lang naalala ang narinig kong nag-doorbell kanina. May tao yata sa labas. Sabi ko. Kumala siya sa pagkakayakap at tinawakan ng kamay ko at iginiya sa pinto. Binuksan niya iyon at nanlaki ang mga mata ko nang makita sa Sofia na nakaupo sa gilid ng pinto. Sofia! What? Hindi na ituloy ni Justin ang sasabihin niya nang makita namin ang itsura ni Sofia. May alak siya at mukhang lasing na lasing at galing pa sa pag-iyak. Agad na dinaluhan siya ni Justin at tinulungan siyang tumayo. Bahagyang dumilat ang mga mata niya at nakilala si Justin. What the hell happened to you? Bakit ka naglasing? Oh shit! Malutong na mura niya nang biglang sumuka ito. Mabuti na lang at sa pader ito tumama. Tumawa pa si Sofia at pinunasan ang bibig. Agad na pumasok ako sa loob at naghanda ng pampuna sa kanya. Inihiga siya ni Justin sa sofa at saka bumantong hininga bago tumayo at nagdial sa phone. Pinunasan ko ang mukha niya na puro kalat ng makeup at lipstick. Napailing ako at naisip kung ano nangyari sa kanya. Mukhang hindi naman siya sinaktan o pinagsamantalahan ng kung sino. Christian! Rinig kong tawag ni Justin habang hawak-hawak ang phone. So, sa attorney Christian ang dahilan ba't siya naglasing? Napangangako sa posibilidad na naisip. Sophia's here. Lasing na lasing. Napatingin si Justin sa akin. Okay. Sabi nito at ibinaba na ang phone. Anong sabi ni attorney Christian? Tanong ko. He'll be here. Sagot niya at napatingin ulit kay Sophia.
Gusto ko magtanong kung ano nangyari pero mukhang alam ko na kung ano. Hindi rin nagtagal ay sunod-sunod na tunog ng doorbell ang narinig namin. Si Justin na nagbukas ng pinto. Where is she? Halata ang hingal sa boss na tanong nito nang mabuksan ang pinto. Couch. Simpleng sagot ni Justin. Agad naman tumakbo sa attorney Christian papunta sa gawin namin. Nagulat pa siya saglit nang makita ako doon. Oh, you're here, Riza? Sabi nito na nandoon agad kay Sofia ang tingin. Ah, oo. Ano nangyari? How could you drink so much after what we did? Iritadong sabi nito habang dinadaluhan at tinitingnan ang itsura ni Sofia. What if she's... damn it, Sofia. I'm gonna kill whoever tried to touch you in that bar. Sabi nito nang bumaba ang tingin sa mga hita nitong bahagyang na-expose dahil sa ikli ng suot nitong skirt. Get up, you stubborn brat! Utos nito habang sinisimulang buhatin si Sofia mula sa sofa. Nakatingin lang kami ni Justin sa ginagawa niya. Umungol si Sofia dahil sa ginawa niyang pagbuhat dito. How could you wear something so tiny when you're going to that bar? Iritado at gigil pa rin sabi nito. Nang mabuhat niya na si Sofia ay hinarap niya kami. I'm taking her home. Justin, I'll take care of this. Sabi nito at nagsimula lang lumakad. Nakakailang hakbang pa lang siya ay sinapak na siya ni Sofia sa kaluwang pisngi. Napanganga ko dahil doon. Pangit mo! I hate you! Ibaba mo nga ako! Pumapalag na sabi ni Sofia habang sinasapak ang dibdib ni Attorney Christian. Akmang pipigilan ko si Sofia nang pigilan ako ni Justin. Nagtatakang tiningnan ko siya. Let them. Christian can handle her. Oh, stop it! Or you'll be sorry! Banta ni Attorney Christian. Hindi pa rin tumitigil si Sofia sa pagpalag kaya natatagalan silang maglakad. I'm going to take you right here if you won't stop hitting me. I swear, baby, you're gonna regret pissing me off. Rinig ko pang sabi ni Attorney Christian bago lumabas ng pinto. Napanganga ko dahil doon. Oh, matindi. Bulong ko. Nagkatingin kami ni Justin nang maisarado na niya ang pinto. Nakangisi siya lumapit sa akin kaya nakaramdam ako ng kaba. Magluluto na muna ako. Sabi ko at nagmamadaling tumakbo na sa kusina. Rinig na rinig ko ang halakak niya kaya nag-init ang pisngi ko. Ito na lahat yun? Tanong ko nang ibigay sa akin ni Justin ang listahan ng mga dapat kong tawagan at mga dapat kong asikasuhin habang wala siya. Halos 1 linggo din siyang mawawala dahil may aatendan siyang seminar sa Baguio bilang representative ng daddy niya. Nasa bakasyon kasi ito kasama ang asawa niya kaya sinabihan siya ng lolo niya na siya na lang ang pumunta para hindi maabala ang bakasyon ng mga ito. Tumango siya at tumitig na naman sa akin. Kumunot ang noo ko at inunahan na siya sa sasabihin niya. Hindi pwedeng dalawa tayong wala sa opisina, kaya huwag ka na makulit. Bumawi ka na lang kapag uwi mo. Sabi ko at saka tumayo para iligpit ang mga documents at makapaghanda na ng hapunan. Bumawi? Ulit niya sa sinabi ko. Baka ikaw ang babawi sa akin. Dagdag nito kaya napatingin ako sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang namimilyong ngiti niya. Ano? Tumaas ang kilay ko. Ngumisi siya at tumayo na rin. Never mind. You can do it later. Sabi nito at nangingiting naglakad at nalampasan ako. Saan ka pupunta? Kakain na tayo. Sabi ko at hinabol siya ng tingin. Tumigil naman siya sa paglalakad at naglakad palapit sa akin. Tuloy-tuloy ang paglapit niya kaya napasinghap ako bago tumama ang labi niya sa mga labi ko. You fix the table. I'll just have to make a call. It won't take long. Masayong sabi nito kaya wala sa sariling napatango na lang ako. Sumisipol pa siya habang naglalakad palayo sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi. Kailan ba ako masasanay sa mga sweet gestures na lalaking ito? Nang matapos kaming maghapunan, ay niyaya ko siyang manood muna ng movie sa sala na dinownload niya habang naguhugas ako ng pinagkainan namin. Kwento iyon ng 2 taong parehong nabigo sa pag-ibig at nagkatagpo sa hindi inaasahang pagkakataon sa bansang Japan. Tawa ko ng tawa habang nanonood dahil ang kwento ay parang sa amin ni Attorney Justin. Gwapo siya at hindi ako kagandahan pero kwela.
Kabaliktaran naman ang nasa movie dahil ang bidang babae ang maganda at naging literal ang kasabihang love is blind dahil nabulag ang bidang babae. Kaya minahal niya ang lalaki dahil sa kakaibang katangian nito, sense of humor. Napatigil ako sa pagtawa nang humiga si Justin sa kandungan ko. Napayuko ako para silipin siya. Hindi pa ako nakakahuma ay ginagap na niya ang kaliwang kamay ko at masuyong hinalikan iyon. Napalunok ako nang laruin niya ang daliri ko na may singsing na ibinigay niya kanina. Don't ever take this off. Mahinang sabi niya habang tinitingnan ang singsing sa daliri ko. Inangat ko ang kanang kamay ko at pinisil ang ilong niya. Oo na po. Sagot ko at ibinaling ulit ang atensyon sa pinapanood na movie. Nasa scene na ngayon kung saan sumasayaw ang mga bida habang nakadamit pang kasal ang bidang babae. I want 3 to 5 kids. Maya-maya ay dinig kong sabi pa nito at masuyong yumakap sa bewang ko. Halos mahigit ko ang aking hininga nang isiksik niya ang mukha sa tapat ng pusod ko. Pinalo ko ang braso niya. Balak mo bang bumuo na basketball team, ha? Ikaw ang mga anak, sige. Naiiling na sabi ko. Sa totoo lang, ay gusto ko rin noon na magkaroon ng maraming kapatid. Nakakaingit ang mga pinsan ko dahil kami lang ang bukod tanging dadalawa sa aming magpipinsan. Ang iba ay 4 at ang pinakamarami ay 7. Inalis niya ang mukha sa pagkakasubsob sa tiyan ko at nakasimangot na tiningnan ako. You don't want to have a big family? Tumaas ang kilay ko nang kagatin niya ang ibabang labi habang hinihintay ang sagot ko. Wala sa sariling napatingin ako sa mga labi niya. Answer me, Riza. Don't stare at my lips. Rinig kong sabi nito. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at napatikim. Narinig ko ang paghalakak niya. Nag-init ang pisngi ko at tinampal ang mga labi niya. Napadain siya at tinakpan ng mukha. Nanlaki ang mga mata ko. Mukhang napalakas ang pagkakasapak ko sa kanya. Patingin? Nag-aalalang sabi ko habang inaalis ang kamay niya sa mukha niya. Ikaw naman kasi ang kulit mo. Napatigil ako sa pagsasalita at nanlaki ang mga mata nang biglang hatakin niya ako sa batok at isobsob sa mukha niya. Kitang-kita ko ang pagngisi niya bago paglapati ng aming mga labi. Sa una ay mapaglaro ang mga halik niya hanggang sa lumalim ito at naramdaman ko na lang na nakabangon na siya mula sa pagkakahiga sa kandungan ko. Nakasandal na ako ngayon sa dulo ng sofa at nakalak sa magkabilang gilid ko ang mga braso niya. Pareho kaming hinihingal ng ilayo niya bahagi ang labi niya sa mga labi ko. Naramdaman kong tumaas ang kaliwang kamay niya at inipit ang mga takas na buhok sa tenga ko. Pagkatapos ay sinapo ng palad niya ang kanang pisngi ko. This chick is mine. Namamaos ang tinig niya na magsalita sa pagitan ng paghinga. Napapikit pa ako nang tumama ang hininga niya sa aking muka. Napadilat ako nang masuyong gumalaw ang hinlalaki niya at haplusin ang pisngi ko. Napapikit ulit ako nang bumaba ang mukha niya at masuyong hinalikan ng pisngi kong hinaplos niya. Parang hinahalukay ang tiyan ko dahil sa kakaibang pakiramdam. Masyadong bago sa pakiramdam ko ang mga ginagawa niya sa akin ngayon. Lumipat ang kaliwang kamay niya at humaplos iyon sa kanang mata ko kaya automatic na napapikit ako. Naramdaman ko ang labi niyang masuyong humalik sa aking mata. Those eyes are mine too. Pagkasabi niya noon ay naramdaman kong hinalikan din niya ang kaliwang mata ko. Pagkatapos ay hinaplos ng hintuturo niya ang linya ng aking ilong hanggang sa tungki nito. This nose is mine too. Sabi niya at hinalikan ulit ito katulad ng ginawa niya sa ibang parte ng mukha ko. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman ko ang paghaplos niya sa labi ko. And this, sabi niya na alam kong ang tinutukoy ay ang mga labi ko. I won't ever let anyone kiss these lips. Ako lang, Riza. Ako lang. Sakin ka lang. Pagkasabi niya noon ay muli niyang inangkin ng aking mga labi na parang mawawala iyon sa kanya. I want to make love to you. Bulong niya at saka masuyong hinalikan ang tenga ko. Mariing napapikit ako dahil sa kakaibang kilabot na naramdaman ko na gumigising sa lahat ng pagnanasa sa katawan ko. Honey, masuyong tawag niya nang hindi ako magsalita. Should I let your body answer me instead? Huh? Bulong niya. Let's go to my room. I don't wanna take you right here. Pagkasabi niya noon ay naramdaman ko ang pag-angat ng katawan ko mula sa sofa. Napakapit ako sa leeg niya.
Titig na titig siya sa akin habang buhat-buhat niya ako papasok sa silid niya. Are you afraid? Malambing na tanong niya nang sa wakas ay may baba niya ako sa kama. Umiling ako. Do you trust me? Tanong ulit niya habang tinatanggal na ang ilang botones ng suot niyang polo. Hindi ko maialis ang titig sa kanya. Para siyang Greek god na naguhubad sa harapan ko. Kumunot ang noon niya at tumigil sa ginagawa. Napaangat ang tingin ko sa mukha niya. Bakit ka tumigil? Tanong ko. Nawala ang kunod sa mga noon nito at napalitan ng halakhak. Seriously, Riza? Are you even listening to what I am saying? Kumunot ang noo ko at saka bumangon. Kitang-kita ko ang paggalaw ng Adam's apple niya. Nang lumuhod ako sa harap niya. Oo, nakikinig ako sa iyo pero hindi ba dapat hindi ka na nagsasalita sa mga oras na to? Ilang oras ka pa ba bago matatapos sa paghuhubad lang ng polo mo na to? Tuloy-tuloy na sabi ko at tinulungan na siyang hubarin iyon. Kung alam mo lang, kanina pa ako nabibitin sa ginagawa mo. Sigaw ng isip ko. Humalakhak siya habang pinapanood akong hinuhubaran siya. Kinunutan ko siya ng noo at tiningala. Tumulong ka kaya, no? Irap ko dahil hirap na hirap akong alisin ang belt niya. Tumawa ulit siya. No need to hurry, honey. We have the whole night to do our things. Sabi niya at mabilis na kinalas ang suot na belt at nang malaglag sa sahig ang pantalon na suot nito ay nanlaki ang mga mata ko. Bakit ang laki naman yata? Kahit natatakpan pa iyon ng underwear niya ay alam ko na agad na hindi basta-basta iyon. Sa tangkad ba naman ni Justin ay hindi na nakapagtataka iyon. Having his second thought? Amused na tanong niya nang makita ang reaksyon ko. Lumapit siya sa akin kaya napahiga ulit ako sa kama. Too late for that. I'm too turned on to stop. Sabi niya at ngumisi bago kinubabawan ako. Napapikit na lang ako nang sinimulan na niyang gawin ang plano niya. Pabagsak siyang nahiga sa tabi ko nang matapos ang ikatlong ulit na pag-iisa ng aming mga katawan. Hindi ko naman alam na nakakawala iyon ng ulirat kaya inulit namin agad at inulit pa ulit. Nalungon ko siya, tinalikan sa labi. Umungol siya at kumunot ang noo. Don't tell me you wanna do it again. I'm dead tired, honey. Let's sleep. Reklamo niya at saka niyakap ako at natulog. Hindi man lang ba tayo magbibihis? Tanong ko pa. Ano yun, ganito na lang kami matutulog? Walang saplot? Naramdaman ko pang umiti siya pero hindi na nagsalita. Ilang sandali lang ay hinila na rin ako ng antok. Justin's personal voice. So, are you gonna stay here for good? Tanong ko kay Troy nang makapasok kami sa elevator ng hospital kung saan nakakonfine ng kaibigan naming si Christian. He was shot while on his way to attend the trial of one of his biggest client. That case was actually their biggest lead to solve the case of his late brother. I know how much he was eager to know who is the mastermind behind those syndicate and the main reason why they had to kill his brother. Sa katunayan ay tinake over niya sa akin ang mga huling kaso na nakuha niya para matutukan itong kaso ng kuya niya. But in the end, he was shot and fortunately sa balikat lang tumama kaya hindi siya gaanong napuruhan. It depends. Kibit balikat na sagot niya. Kumunot naman ang noo ko nang hindi makuha ang sinabi niya. Depends on what? If I've got reason to stay for good. Nakangising tiningnan niya ako. Pag nakabuntis. Natatawang bulong niya pa, kaya naitulak ko siya palayo sa akin. Tom, shotgun marriage. Komento ko dahil madalas ay yun ang sinasabi namin. Kung hindi kami makakahanap ng babaeng para sa amin, ay yun malamang ang mangyayari. Shit, Leonard. Tumawa siya. Natawa na rin ako. Kaya pala hindi na madalas magyaya sa club dahil may pinagkakaabalahan ng iba. I told you not to be too concerned. Baka isipin kung totoo yung sinasabi nila nung high school tayo. Ano sinabi nila? Totoo nga ba? Ano nga yun? Stop! Singit ni Troy sa dalawang mukhang nag-aasara na naman. Natatawang inilapag ko ang mga dala namin sa side table. Ikaw lang, Justin? Where's Riza? Salubong agad na Sofia sa akin. Troy's eyes immediately darted in me.
Tumaas ang kilay niya pagkatapos. Hindi ko pinasama. Alam mo na, baka masulot pa niyan. Iminuso ko si Christian. Natatawang inayos niya ang pagkakaupo pero napadaing at napahawak sa balikat na natamaan ng bala. I told you not to try doing things alone here. Iritado agad si Sofia nang lapitan siya. I'm okay. Taplas lang to. Taplas lang? Konting-konti na lang sa puso mo na yan tumama tapos sasabihin mo taplas lang? Are you kidding me, Christian? Gulat na gulat kami nang tumaas ang boses niya. Kahit si Christian ay hindi nakapagsalita sa gulat. Troy wasn't really shocked at all. Nakangisi pa siya habang umiiling. The rumor about her crushing on him was probably true. Sophia is always cool when talking to us or any guys, but when it comes to Christian, she's always grumpy. I'm sorry, mauna na muna ako sa inyo. I have to fetch Kim. Biglang paalam ni Sophia. Hindi nakaligtas sa akin ang pagpunas niya ng mga luha. Umiling ako kay Christian. Troy was grinning while walking towards his bed. You. Tinuturo-turo niya si Christian. What? You haven't confessed yet? Nalaglag ang pangako. What the hell? Christian looked away and didn't even deny it. What the hell? This idiot? Pabalik-balik ang tingin ko sa kanilang dalawa. Tumawa si Troy nang mapansin ang itsura ko. You remember the USB guy? Justin? Tanong niya. Tumango ako. How could I ever forget that? The seniors were so thrilled to know who's the owner of that flash drive. Oh, the guy who had a big crush on Sophia? Nakahawak sa baba na tanong ko. What about him? Hindi naman nagpakilala na iyon. Troy laughed. Nagmura si Christian at nagtakip ng unan sa muka. Nalaki ang mga mata ko sa gulat. What the F? None other than the almighty Christian Wang. Tell me you, Troy. Mura ni Christian na nakatakip pa rin ang unan sa muka. Langya ka, torpe mo. Tawa ng tawa si Troy. You should confess now, Christian. You were young then. Don't tell me you still don't have the courage now. Singit ko. Natahimik siya. Si Troy ay umiiling lang na pinapanood siya. Will it change anything? Hindi nakatingin tanong niya. Of course, it will change your life, you idiot. Troy threw him his phone. Napatingin din ako doon. What's this? Usisa ni Christian habang tinitingnan ang screen ng phone ni Troy. And what did you say? Tanong ni Christian na masama agad ang tingin. I am not getting it. I told him, I like someone else pero irarato ko si Sofia sa iba. Sagot ni Troy pero agad na minura siya ni Christian. My phone rang. It was Riza. Honey, I answered her call. She just informed me that she's on the way here with Sophia and Kim. Riza's coming with Sophia and Kim. I informed them. Troy's bro, Arch. She's my future wife. Sabi ko kahit hindi pa siya nagtatanong. Langyan yung tatlo. I didn't come back here to be the best man in all your wedding. Dimwit.